Habang papalapit ang bagong kabanata sa kasaysayan ng simbahang Katolika, isang tanong ang gumugulo sa isipan ng milyon-milyon. Sino ang susunod na Santo Papa at paano ito makakaapekto sa pananampalataya, kultura at kaisipan ng milyong naniniwala? Ngayong araw, susuriin natin hindi lamang ang mga prediksyon, kundi pati na rin ang psychological profile ng isang magiging makapangyarihang leader ng espiritu. Ang tanong na sino ang susunod na Santo Papa ay isang tanong na hindi lamang tungkol sa pangalan o lahi ng taong maglilingkod, kundi isang tanong na may malalim na epekto sa ating pananampalataya at sa buong simbahan. Paano ba natin tinitingnan ang isang lider ng simbahang Katolika sa mga panahong ito? Bakit ba maraming propesya ang nagsasabing ang susunod na Papa ay magiging huling Papa o magdadala ng malaking pagbabago sa mundo? Ano ang ibig sabihin nito para sa mga Katoliko at sa buong relihiyon? Maraming eksperto, mystics, at maging historians ang may sari-sariling teorya kung sino ang susunod na Papa. Mula kay Cardinal Luis Antonio Tagle ng Pilipinas, Cardinal Peter Erdo ng Hungary, hanggang sa iba pang prominenteng pangalan. Kung titingnan natin ang mga prediksyon, makikita natin na may ilan na nagsasabi na ang susunod na Santo Papa ay magmumula sa Asia o Africa. Bakit nga ba? Dahil sa mga lugar na ito na tumataas ang bilang ng mga Katoliko na siyang nagsisilbing simbolo ng pag-usbong ng simbahan sa mga bansang ito. Pero ano nga ba ang mga psychological traits na kailangang taglayin ng isang Santo Papa sa panahon ng kaguluhan, disinformation at krisis ng pananampalataya? Sa modernong panahon, ang isang Santo Papa ay hindi lamang simpleng tagapagtanggol ng pananampalataya. Siya ay isang tao na kailangang makipag-ugnayan at manguna sa isang simbahan na punong-puno ng iba't ibang pananaw at ideolohiya. Ang mga katangian ng isang leader na may malalim na emotional intelligence ay napakahalaga. Dapat niyang malaman kung paano magpasensya, magpatawad, at higit sa lahat, makinig. Isang leader na may kakayahan ding magpakita ng malasakit sa mga tao sa oras ng pangangailangan. Isang mahalagang trait na kakailanganin ng susunod na Papa ay ang kanyang kakayahan na magbigay ng psychological first aid sa kanyang mga tupa. Kung titingnan natin ang kanyang papel, hindi lang siya isang guro, siya ay isang healer. Isipin natin ang mga oras ng matinding pagsubok. Sa mga ganitong panahon, ang papel ng Papa ay hindi lamang magturo ng mga aral ng simbahan, kundi higit sa lahat, magbigay ng gabay sa mga nananampalataya sa gitna ng kanilang mga personal na pagsubok. At kung titingnan natin ang isang historical na pananaw, hindi maikakaila na ang kilalang Prophecy of the Popes ni Saint Malachy ay nagsasabing ang susunod na Papa ang magiging Petrus Romanus.
ang magdadala sa simbahan sa panahon ng malaking pagsubok. Pero paano kung tiningnan natin ito sa psychological perspective? Ano ba ang ibig sabihin ng pagsubok sa kasalukuyang panahon? Marahil ang pagsubok ay hindi literal na katapusan. Baka naman ito ay tumutukoy sa pagsubok ng paniniwala, isang identity crisis, at ang pagsasanib ng mga tradisyon at modernong pananaw na nangyayari ngayon. Kung ganon, ang susunod na papa ay hindi magiging tagapagtapos ng isang panahon, kundi isang transformer, isang leader na magdadala ng malalaking pagbabago sa espiritual na landscape. Isang bagong Santo Papa ang maaaring magkaroon ng domino effect sa buong mundo. Hindi lang sa mga Katoliko. Isipin mo, paano magbabago ang pananaw ng kabataan? Paano maaapektuhan ang mga relasyon ng iba't ibang relihiyon? Sa psychology may tinatawag na collective consciousness, ang epekto ng isang major event sa subconscious mind ng lahat ng tao. Kapag ang simbahan ay nagpalit ng leader, nagiging isang monumental na pangyayari ito. Sa pamamagitan ng social media, mas mabilis na naipapasa ang mga mensahe, kaya't ang mga desisyon ng Papa ay may malalim na epekto sa buong mundo. Ang pagpili ng isang makabagong Papa ay maaaring mag-spark ng hope o fear. Depende kung paano ito hahawakan. Pero paano ba natin dapat tanawin ang mga pagbabagong ito? Ano ang papel natin sa mga pagsubok na darating? Sa huli, ang tanong ay hindi lamang kung sino ang susunod na Santo Papa, kundi kung paano natin haharapin ang pagbabago bilang isang mundo, bilang isang komunidad, at bilang isang individual na naghahanap ng liwanag sa gitna ng dilim. Ito na ba ang pagkakataon natin upang baguhin ang ating pananaw sa relihiyon? Maaari bang ang susunod na Papa ay maging isang simbolo ng tunay na pagbabago na mas makikinabang ang buong mundo? Ikaw, paano mo naiisip ang isang perpektong leader sa panahong ito? Ano ang mga katangiang nais mong makita sa susunod na Santo Papa? At paano mo ihuhubog ang iyong pananampalataya sa mga pagbabagong darating?